Magandang hapon po sa inyo mga babayan, mga kapatid. Ito po uli ang inyong lingkod, Ronnie Akal. At si Dominic Tan. Yan, kami po. Si Sir Kari ay susunod po. Medyo lang ng konti. Pero any moment po now, magpapakita ko si Sir Kari. At alam ko, marami kasi siyang inaasikaso mula umaga yan hanggang hapon. Marami po siyang tumatawag, pag-appointment sa kanya. Pero ganun pa man, maganda po ang ating programa sapagkat may mga piling guest po tayo ngayon. By the way, next week, Brother Dominic, we will go international. Okay. Alam mo kung bakit? Isang sikat na American rapper, Black American rapper, ang magigis natin sa next week, sa next Saturday, through Zoom o StreamYard. Sapagkat hindi siya pwede pumunta na sa Amerika siya. Marami siyang commitment sa Amerika. Sikat yan at makikila si Chismak. Yan. Wow, ang rapper. Bumati lang sa atin nakaraang nagprograma dito, si Bishop. Anyway, makakasama natin siya. Although hindi siya magra-rap or tutugtog or kakanta, may nangyari sa buhay niya. Ito sa miracle, kaya nga sumikat siya lalo. Kasi nga, nandun na siya sa parang pingit ng kamatayan. At may nangyari sa kanya, gumaling siya. Dahil dyan, yun ang isi-share niya sa atin. Pero pwede natin siyang pakantayin o mag-rap. Kasi pwede. Siya. Pwede, yan. Well, anyway, may gusto ko mamatiin o mamaya na. Yung ating personal na muna, mamaya na yung nasa... I think if we cut in yung interview. Wala pa ata. Nandiyan na yung ating mag-guest. Sa Caballero. Yan na pala. Anyway, bago yan, siyempre, kakilala mo isang sikat na Brad, napakasipag, maraming tinutulungan. Si Brad Dandy, isang senior nurse. Si Brad Dandy, kilala mo? Hindi. As a PGH siya, may mga Brad na humingi ng tulong. Minsan siya ang pinuputan. Magandang hapon sa iyo. Brad Dandy, alam ko nandiyan ka pa rin sa hospital at gumagawa ng iyong tungkulin bilang isang magiting na nurse. Yan, binabati ko siya. Sige, ang ating guest, pasok natin siguro. Ang ating guest, siya ay may-ari ng Caballero Clothing. Ayan na ba? Hindi. Siya. Jansen Falcon. Siya na mismo? Sige. Si Brother Jansen Falcon, siya may-ari ng Caballero Clothing Company. Batch name niya, Cup Noodles. Wow, ang galing. Batch 2008 ng Raw ETA chapter. So, you want to introduce? Hindi, ikaw mag-introduce na papalik. Kasi alam ko, kilala mo siyang personal na... I met him. Sige, mas maigi. Ikaw na mag-introduce. Well, actually, na-introduce ko na. So, siguro we can call him in na. Sige. Yes. Pasok ka na sa studio, Brad, at gusto ko namin makilala ako lalo na. Sige, alam ko nasa screen na siya eh. Sige, sir. Brad, bumati ka. Good afternoon po mga Brads and Sis. Brad Ronnie and Brad Doms. And po, sa mga tagapakinig natin. Yes, wow. At, pero parang dark ang screen mo. Check ko po. Sorry po. Para makita ka naman na hindi namin ma-view. Kapugian at siyempre marami kang i-introduce sa atin ng mga bagay na ginagawa mo. Yan. Habang hinantay natin siya. Ganyan ang live radio. Minsan may mga technical problem. At minsan naman perfect. Anyway, maganda po yan. Marami siyang isi-share sa atin. Ano ba paano mo siya, anong pagkakilala mo sa kanya, Brad Dominic? Well, actually, he's the owner of yung Caballero. Siya ang gumagawa ng mga t-shirt. Wow, project. Wow, ang galing. And it's being distributed not only here. Palagay ko, pinapasa din niya internationally. Pati abroad. Pero dito siya based sa Pilipinas. Yeah, Philippine based. Manila pero based. Manila based. Mura naman ba? Okay lang. Not too expensive. Reasonable. Pwede. Ayan. Sana hindi na natin pinakawalan, no? Kahit na, kaso hindi maganda kasi dark lalo na yung mga nanonood ng live. Yeah, oo. Kailangan makita. Bakit? Yeah, oo. Ano kaya nangyari? Supposed to be linked, di ba?
Dark. Anyway, ayan, parang pumapasok na. Ayan na, Maduana. Ayan, kitang-kita ka na. Okay, sige, introduce yourself. Ako po si Brother Jansen Falcon from Roeta Community, batch 2008 po from North District Council. Yun lang po. Okay. Kasi na po, medyo first time ko sumabak sa ganitong interview. Hindi natin pag-uusapan. Bakit ka pumasok sa politika? Joke lang. Joke lang. Sige, Brad Dominic. Start mo lang ano. Well, actually, you're from Roeta, no? Opo. Yeah. I remember and I've heard that ang dami mong mga ginagawa, mga t-shirt mga frat shirt natin. Actually, Bro Doms, siya inspired po ako before. Parang kasi yung time na nag-start ako 2014 or 15 mga ganyan. So hindi pa siya kabalyero. So yung time na yun, gumagawa ako ng mga frat shirts kasi I graduated po mass communication po sa New Era University last 2011. And then kumbaga sa school na pag-aralan namin yung Adobe Photoshop. Okay. Medyo related pala. Opo. Ngayon, kala ko, Brad, naligaw ka. Hindi. Bali, ang kwento po niyan is, kumbaga parang may klase kami na editing. So ngayon, parang naging interested ako. Although, parang ang hirap unawain, intindihin. And then, inaral ko siya ng inaral. Hanggang sa natuto akong bumuo ng graphics design. Ayun. Hanggang ngayon, pinag-aaralan ko pa rin kasi hindi pa naman po talaga ako totally pro. So, kumbaga, ayun, marami kasi mga nadadagdag kasi nag-update nga po yung technology natin. So, pinag-aaralan ko pa rin po siya. And then, part ng parang vocational, ganun? Hindi po siya, inaral ko siya nung... Under ng graphic arts, ganun ba, Brad? Basic lang po yung itinuro sa amin nung college ako. And then, kumbaga, parang mas gusto ko pang matutukan, maaral. Ayan, ang nangyari, study, nag-research ako through YouTube, ganyan, pinapanood ko yung paano yung mga diskarte, yung mga techniques. Hanggang sa kahit paano, nagamay ko na siya kasi everyday ko siya ginagawa Tama. Tapos naisip ko, sabi ko, parang gusto kong gumawa ng design na na ilagay sa shirt ba? Kasi parang nakaka-proud Ikaw yung gumawa ng design, tapos ikaw yung magsusuot, 'di ba? Lalo pagka nakikita ng mga ibang tao na, yung ganda ng ng damit mo 'di ba? Parang ganyan, kasi ang ang nasa likod diyan, ako yung gumawa ng design. 'Di ba? Siyempre. Yung artistic niyan ikaw, 'di ba? Yung yung nasa likod niya. Ilang milyon na kinita mo? Joke lang. Hindi po, wala pong milyon. Sige. And then, ayun po. Sublimation. Ang galing. And then, alimbawa, yung ibang tribo magpagawa sa iyo, wala kang pinipili. Kunyari, ibang tribo ng fraternity. Wala naman po. Actually, yung nasa linya lang po natin yung ginagawa natin. Pero hindi po tayo gumagawa ng mga ibang frats like... Hindi, okay lang naman. Anyway, mamaya mananawagan ka para yung mga chapter, lalo na ngayon, yung mga politiko, nagpapagawa ng mga t-shirt yan. Yan ang talagang in-demand, yan ang pinaka-in-demand ngayon, yung mga t-shirt, di ba? Lalo na pagdating sa mga local, sa mga mayor, yan naman talagang papagawa ng t-shirt. Yung mumurahing shirt, pero ang importante din yung gagawin mong design pag maganda. Yan para kaya mamaya i-advertise mo yung yung produkto, yung company. Para makatulong naman ng arangkada. Yan ang purpose ng arangkada. Yung mga brand na may mga negosyo, tulungan natin. Ayun po. Maraming salamat po. Gusto mo rin ng higit pang puhunan, itong dito isang pinakamayaman na sa kapatiran. Kamakailan lang nagbayad ng 18,000 sa nagasgas siya ng konting gasgas siya. Hindi totoo to na yung kanyang motor mamahalin yung Vespa. Nagasgas yung kotse. Konting konting gasgas lang. Binayaran niya ng 18,000.
nagpalugi siya kasi maganda yung may-ari ng kotse. Nabuking. Sige. Brother, magtanong ko pa. Well, ikaw, Available ka ba, brother, no? Joke lang. Kasi baka maraming sisi. Siyempre, negosyo ka eh. Hindi, joke lang. Hindi po, walang problema. Ano pumapasok sa isip ko? Kasi tayo lang. Hindi, kasi tayo lang. Wala si Sir wala Kari. si Kuya Kari. Kaya free siguro, kami. Baka na-late lang. Baka darating any moment. Sige, continue sa pagtatanong. Well, so far, may preparation kayo eto sa darating na 50th, ano? You have a new design for the 50th anniversary. Yan ang magandang tanong. Actually, bro, meron na po ako ngayong design na para sa 50th anniversary, which is lang po siya. Kina-clarify ko lang po, itong design ko is for commemorative para sa ating commemorative golden anniversary. Hindi po siya official galing from National Council o sa kung anumang faction po ng SRB. Ito lang po ay, nililino ko po, ito po ay commemorative shirt lang po, hindi po siya official. Yun lamang po. Meron po, actually may gawa na po ako. May gusto kang ipakita yung mga design. Sige, ipakita mo lang sa screen. Ilapit mo lang dun sa pinaka ano mo. Actually po, nasa baba po, hindi nakalimutan. Sige, wag na. Wag ka mawala sa screen. Okay. Sige, Dominic, ang ganda ng tanong mo. Ano pa yung tanong mo? Well, so far, yun lang nga because upcoming na yung diamond anniversary natin eh. Golden. Golden na pala, yeah. Oo. So, actually, inuuna yung 75th year eh. yun sa bagay kasi ngayon may protocol eh. No? Na anything you do, you have to discuss it with the National Council. Tama. Tama naman yun. No? Hindi, free naman siya kasi siyempre nag-aral siya eh. Meron something in his mind na gusto niya i-illustrate. Dapat mas ma-develop yung talent mo eh. Then ma-share mo dito sa kapatiran natin eh. Yung kami sa sa Arangkada kapatiran sa AKAP, dahil AKAP na kami ngayon, magpapatisa kami na may kinalaman sa AKAP talaga, yung pag-embrace. Yes. Yan, baka magawan mo kami. Kaya maganda na kilala natin siya. Right, oo. Magpagawa kami ng design sa iyo. Okay po, wala pong problema, bro. Magdi-design walang problema sa pera, nandito yung designing contest ulit, di ba? Yeah, just come up with a good design. Sige. So anyway, ilang taon ka nang gumagawa ng mga shirt, mga design? Actually, po, nag-start ako noong 2014 or 15 and then ginawa ko siya ng pangalan kasi ginawa ko siya ng branding para alam mo yun, bro, kumbaga pag may sarili kang brand kasi hindi siya nakakalimutan ng tao, di ba? Caballero. May question lang. Bakit Caballero? Ano po kumbaga parang tayo yung knight ba? Kumbaga knighthood of an old. Maganda nga. Okay, ganda. May relevance sa group eh. Kasi pag sinabi mong Caballero, talagang yan. Tinagalog lang kasi naman tayo, founded sa Pilipinas. Tama. Ayun, in-start ko siya noong 2016 and then until now, okay naman po. Kahit pa paano, tinatangkilik pa rin naman po tayo ng brand. So, although kahit hindi naman po tayo nakakapag kasi ang National Council kasi kumbaga wala pa tayong batas na panahon na yun is yung kailangan mag-tax po para sa mga shirts na naibebenta. So ngayon, ang ginagawa kong tulong para kahit paano makapagbalik ako bigay ng sa kapatiran, tulong is nagkakandak po ako yearly ng mga services through flash shirts. Like po yung meron akong tinutulungan na nagsimula po kasi ako niyan sa isang ka-chapter ko which is na aksidente. Tapos diyan ako nag-start, tinulungan natin siya, binigyan po natin siya ng mga basic needs niya. And then after a year, nagkandak ulit po tayo ng service. Naghanap po ako ng orphanage
Yun po yung mga orphanage na may mga sakit na cancer, mga bata po. Yearly po natin sa tinutulungan. Nagbibigay po tayo ng mga groceries, nagkakandak tayo ng food nutrition activity, tsaka nagpo-program po tayo doon sa orphanage nila. Ito po yung child house kung naririnig nyo. Yan. Bali, yan yung binibigay kong tawag dito, tulong gamit yung clothing ko, pero ang nagbe-benefit is yung kapatiran natin kasi Scouts Royal Brotherhood po yung pinufront ko, hindi yung clothing ko. So every anniversary ng Caballero Clothing, yun po yung ginagawa natin, nagsuservice, and then nakapag-conduct na din po ako ng dental mission. Aside sa dental mission, may kasama po siyang gift giving activity and then food nutrition activity naman po para sa mga bata habang may mga binubunutan po. Bali dyan sa sa service na yan is pure organized po ng Caballero Clothing. Then may mga tulong din po ng mga ibang brands po na mga nakikipag-coordinate sa akin. Which is, yung bayo ko din po is Brad from Alpha Beta. Then yung misis niya kasi is dentist license po. So ngayon sa kanila tayo humihingi ng tulong pagka merong dental mission. And maraming natutulungan yan. Pero ang gusto ko rin malaman, Brad, bukod sa ginagawa mong ganyan, meron pa bang ibang klase ng service na binibigyan mo ng tulong sa mga chapter? Or actually, Brad, pagka may mga lumalapit po sa atin, hindi naman po tayo nagdadalawang isip. Pero which is dapat po yung nilalapit na tulong is reasonable naman po. Tama. Kasi meron kasi mga Brads na, Brad, baka pwedeng makahingi ng tulong. Yung kumbaga personal na po kasi nila yun. Oo, naman na gano'n. Dapat yung at saka dapat syempre nagre-report din sa'yo, di ba? Kunyari, after ng event nila, pinapakita ko saan ginugol yung perang dinonate ng mga, hindi lang ikaw in particular, sa lahat na, parang sa ganun maayos, di ba? May protocol, ika nga. Ito, yung last naman, nagkaroon ng matinding pagsubok yung pinagdaanan nitong chapter natin. Nasunog kasi yung bahay nila sa Old Balara. Ayan, kahit papaano, aside sa nakatulong tayo sa ka-chapter natin, nagbigay din po kami ng tulong ng grocery gift packs doon sa mga ibang nasunugan. Kaya yun ang kahalagahan ng ang negosyo natin, related din sa kapatiran, katulad nga, siyempre, mga project share, nagpapagawa sa'yo. Nakakatulong ka rin, di ba, sa ating kapatiran. Opo, kasi po, yun nga is, wala tayong naibibigay na tax. So, baga, ginagamit natin yung kapatiran para mag-earn tayo ng money, pero hindi naman nagbe-benefit sa atin ng kapatiran. So, ngayon, yun po yung payback ko para sa kapatiran, nagkakandak po ako ng services. Yeah. Kasi sa ngayon, hindi pa nakakapag pasa ng batas para sa mga taxes na pero sabihin, baka alam mo naman batas, hindi nag-iisip yun mga congressman Baka tuloy mapakinggan ka mag-iisip tuloy na gumawa ng batas para dyan. Hindi, sa akin naman po bro, wala naman pong problema para iwas na lang din po tayo sa aberya sa mga issues na naibabato minsan, pero hindi na po na dapat natin yung pag-usapan. Kumbaga, yun lang po yung akin, makatulong tayo sa kapatiran para lahat masaya. Kaya mo po. Ang dapat na tinatak yung mga vlogger. Kasi yung mga yan, hindi nagbabayad yan. Kami, nagbabayad kami. For every time na nag-radyo kami, we are spending thousands sa ating programa. Hindi ka tuloy yung vlogger, libre yan Okay lang nilang cellphone nila, magsasalita na lang, yun na. Ang laki ng kinikita yan kasi mga fake news ang pinagsasabi niyan di ba? Kaya willing yung mga tao makinig sa kanila Hindi katulad sa amin, talagang we are covered by KBP rules, yung ethical standard, hindi kami pwedeng magsinungaling, magbola. Otherwise, tatanggalan kami ng accreditation. Opo, tama naman po yan. Oo. Yan, sige, baka may gusto ko pang yun sa akin lang kasi, speaking of business, kasi business naman yung Caballero. Kamusta naman? How vast is your distribution sa mga clothing mo, sa mga t-shirts mo? International, local? Actually, bro,
yan, may mga clients tayo, mga from AA sa international. So, hindi naman totally lahat eh. Parang mangilan-ngilan lang naman. Pero usually, ang mga brands dito sa Pilipinas yung may mga nabuo na po kasi tayong circle na mga brands. Kumbaga parang nakuha natin yung tiwala nila. Every time na siguro naglalabas ako ng design ng mga shirts is ginagawa na nilang koleksyon. Yeah. At saka hindi yan, year in, year out, di ba? Kinukuha ka. Siyempre, mga anniversary, di ba? Every year, nag-anniversary yan, yung mga council, yung mga chapter, yung mga alumni association, lalo na abroad. Yeah. Kaya yan ang ganda yan. Meron naman po, meron. Sa ngayon kasi, marami na rin mga naglabasan na clothing line sa SRB. So, yun, medyo nabawasan po yung mga clients natin. O siguro baka nanawa na lang sila. O sobrang marami na rin siguro silang collection ng frat shirts. Kaya, yun, hindi na ganun kadami, unlike before na yung pandemic. Siguro baka nung pandemic lang, kaya medyo lumakas tayo, nakilala, ganyan. Pero ngayon kasi hindi na din ganun po karami yung order. Hindi, Brad, yung mga daong pangpalad namin ni Brad Dominic, Sir Kari, ng mga makakusap namin mga politiko, mga kandidato, pag magpag-design, kukontrahin ka namin. Yan. Okay po. Maraming salamat po, Brad Ronnie. Yeah. Ang one thing is that sana yun later on may mga future services kayo. Baka you like to invite AKAP to cover up yung service nila. No? Walang problema po. Yeah. Kasi meron po kasi ako ngayong kinakasang service para po ito sa golden anniversary, pero hindi pa po kasi masyadong planchado kaya hindi ko pa nailalatag sa mga brands. Kumbaga planning pa lang naman po. Pero so far sana matuloy natin kasi kumbaga parang ang plano ko kasi is big service to eh. Mega service ba kung tawagin. Ayun. Para sa tribute po natin, kumbaga bigay po natin sa kapatiran para sa kanyang gintong anibersaryo. Ganda, ang ganda na. And anyway, meron ko pang gustong iparating sa ating kapatiran. Bukod sa yung ano ba ang pwedeng magawa bukod sa prod share? Siyempre, hindi lang naman, ang importante diyan magaling ka sa mga tarpaulins, sa graphics, di ba? Ano ba? Actually kasi bro, yung regarding naman sa supplier is yun more on mga relatives naman namin, kaya so kahit papaano hindi ako nahihirapan in terms yung mga resources, mga mananahe, mga nagpiprint, mga kamag-anak din naman po namin, kaya ganun, hindi naman po kasi wala po akong puro subcon lang po ako sa mga kamag-anak namin, nagsasubcon lang po ako. Pero yung produkto mo, is it restricted lang to t-shirt or meron kang mga tarpaulins? Wala po akong mga tarpaulins. More on shirts lang po talaga ako. Puro shirts lang. Ano ba pwedeng lagyan ng mga print yung mga siguro yung mga towel, di ba? Yung iba, hindi na pwede. Yung parang normally t-shirt kasi meron yung tinatawag na heat press, ano? Opo, bali yan, hindi po ako gumagamit ng heat press bro, more on silk screen po talaga ako. Opo. Silk screen. Para sa quality ng printing. Oo nga, ayan, maganda ito na para i-advise mo sa mga gusto magpagawa ng napakaraming t-shirt. Anong advantage ng yung silk screen over yung heat press? Anong advantage? Sige. Actually, ang silk screen printing po kasi is rubberized print po talaga siya. So, pintura ang ginagamit, kaya mas tumatagal yung quality niya compare sa heat press. Ang heat press po kasi may mga iba't ibang klase yan. May vinyl, mayroong DTF. Ayan, which is pag katagalan, nagbabakbak yung kasi dikit lang yun eh. Opo, dinikit lang po kasi siya. Ayun ang disadvantage tsaka advantage ng mga printing. Mas maganda pa rin po talaga yung traditional na silk screen. Ayan, para malaman ng iba. Anyway,
Arnie Lasso is watching. Yes, Brad Arnie nakikinig daw. Nanonood daw. Kasi, anyway, just in case na nga, yung mga gustong kumontak sa'yo, sige, sabihin mo na kagad yung contact number at how can they reach you? Ayun po, lagi naman tayong online sa social media. Search nyo lang po, Caballero Clothing. SRB Frat Merchandise. Ayun po, basta may details po. Before kasi ako mag-accept ng mga pumapasok doon sa group ko, is may mga questions po ako doon regarding sa SRB. Na talagang SRB lang ang nakakaalam kung ano mga katanungan doon. So ngayon, para ma-filter natin kung sino yung mga brads at hindi. Kasi syempre po, frat shirts yung binibenta natin, which is exclusive lang para sa ating mga members. So, ayun po, hanapin nyo lang po, Caballero Clothing, SRB Frat Merchandise, and then search nyo lang po ako, Jansin Parcon, sa Facebook, may kita nyo po yan agad. How about yung mga personalized na mga design? Pwede naman. Yes po, pwede naman po. Kasi gumagawa rin naman po ako sa mga ibang companies. Yan, ganun. Kaya ang iniiwasan ko lang kasi po yung mga politiko, mga kasi hindi nagbabayad. Hindi, totoo lang. Meron yan, senator nung araw, nagpagawa ng maraming t-shirt. Abay, nung sabi niya, natalo ko eh. Hindi na problema yun. Kahit natalo ka, nagpagawa ka, ginamit mo eh. Yan. Lang po, iniiwasan ko lang po kasi yung pressure ba ng trabaho kasi usually may mga deadlines po kasi yan na nagmamadali na parang short period na hindi naman po dapat natin actually kasi hindi ko talaga tinatanggap eh dahil ayoko po ma-stress. Gusto ko po yung doon lang ako sa pag minadali kasi natin yung printing, nawawala po yung quality. Yun po yung dapat quality talaga. Hindi naman po tayo, kumbaga tayo po kasi nakilala na sa larangan ng quality printing. Hindi naman po dun sa, kumbaga makapaglabas lang tayo ng shirt. Hindi po. Dun po tayo sa quality. Sa 300 na t-shirt, ilang araw mo pwedeng gawin yung mga yun? Design muna. Ilang araw ang design bago ka Ang designing po, once na wala naman naka-line up, kaya naman po tapusin ng 1 day. Pero pagka may mga naka-line up, 1 to 3 days po, ganyan. Tapos yung 300 na t-shirts, ilang araw yan? Kaya po, pagka silk screen po, kaya naman po ng ng weeks lang yan. Okay. Bagay may mga brand ka naman na tumutulong sa iyo no? Opo. Normally, silk screen kasi it's mano-mano. Alam ko yan. Yung sa recto nga, nakikita mo, di ba, naka-display pa yung sa labas, di ba? Sinasampay nila yan eh. Yeah. Lalo na ngayon, yung mga nagpapagawa ng mga politician, ng mga hindi nagbabayad. Kasi ngayon, bro, nag-upgrade nga po yung technology natin. Hindi na siya ngayon sinasampay. Meron na tayong UV light. Ganun ba? Oo, meron na. Ganyan, pagka napadaanan na yan ng light, ng ilaw, ng UV light. Ganun na galing Kasi old school ako eh. At saka hindi nakikita ko dyan sa recto, may mga nakasampay pa, di ba? Yung mga elera yan eh. Yung pala ilaw lang pala, pwede nang matuyo na kagad. Ang galing. Kasi remember yung mga glass to glass na ginu-glue? Pag dikit ng ganun yun dadaanan ng blue light eh. Okay na. Ang galing. Ang galing. Kasi ito maraming negosyo din to kaya maraming alam to eh. Opo, idol po natin yan si Bro Doms. Totoo yan. Idol ko rin yan eh. Dadali naman ako sa mommy house. Anyway, may gusto kang itanong pa kay... Well, wala na sa ngayon. And meron bang nakasunod na guest? Kasi kung wala wala naman. Sige, extend pa natin. Naman. Sige, kahit na 5 minutes pa na Okay. Anyway, siya yung ginagawa naman bilang SRB. Busy ka na pero hindi ka pa rin nagbabago. Ano yung bagay na pwede mo sabihin sa kapatiran? Mga nangyayari sa ating kapatiran, ano yung mga normally mga problema sa inyong chapter? Yun naman ang pag-usapan natin. Actually, wala naman po kasi ang chapter kasi tulong-tulong naman kami in terms of pagka may mga problema. Kasi kumbaga hindi lang siya
hindi lang siya masasabing Brad o ano man. Kumbaga, ang turing mo dyan sa kanila mga kapatid natin, talagang totoong mga kapatid natin yan. So ngayon, hindi naman, kung may mga problema, kumbaga parang tampuhan lang naman eh. Yeah, totoo yan. Hindi maiwasan yan eh. Hindi naman po maiwasan sa loob ng, ano yan, sa loob ng isang bahay. Ayun lang eh, sa akin naman po, wala naman po akong ibang masasabi pa. Yeah. Hindi, ang ganda ng project sa panahon ngayon. Kasi nung araw, di ba, pratwar. Hindi ka pwede mag-shirt ng paternity mo eh. Otherwise, bigla na may pupupuk sa'yo dyan eh. Di ba? Hindi ka talaga, peace na eh. Di ba? Kaya okay lang mag-project. Payabangan pa nga, paganda ng project eh. Yan. Wala yan pa po kasi yan. Yes, saka iba-ibang design. Doon nga lumalabas yung artistic di ba? Gift mo eh. Yung talent, no? Yung talent mo. Katulad mo, Brad, alam ko, magaling ka na kasi pinag-aralan mo na yan. Hindi ka ba nag-iisip na kumuha pa ng fine arts para lalong ma-develop yung gano'n? Pero I know right now, sa mga ganyan, mga design, through computer na eh. Tapos computer will cut out yung design ganun. Pagkagandahin, no? Pagkagandahin ng para perfect na. Ganun. Oo, kasi remember yung dati yung ginagawa natin ni Seal and medyo bakbako. Oo, kaya pala pantay na pantay na. Pantay na pantay. Ganyan din ba yung ginagawa mo, Brad Jensen? Yung AI, di ba? Yung artificial intelligence. Na-apply mo ba yan sa yung artistic ability? Actually, doon pa rin po ako sa sa traditional po na editing application, yung Adobe Photoshop. Okay. Yeah, okay ako ng Brad. Ano yun? Ito po yung app, bro, na sa Adobe po kasi, pwede po kayong mag-drawing. Kasi ang alam ko yung lalo na nagugutom na ako, Adobe lang. Parang ano yan eh. Parang AutoCAD, di ba? Yeah, AutoCAD. Ayos, dikit eh. Ayan, then later on, magiging perfect na siya before you edit cut. Kasi nag-manage ako ng school yung under ng TESDA, kaya yung mga estudyante namin, yan pinag-aaralan yung AutoCAD. Ang dami yumaman dyan na estudyante. Nagkapusod. Anyway. Malaki ang singilan dun sa AutoCAD. Yeah, lalo na sa issue ng yung ginagamit yung mga engineer eh. Ano pang bagay na pwede mo sabihin sa atin? Yung tukol na sa kapatiran, Brad Jensen. Ayun lang po, isa puso lang po natin palagi ang 12 jewels, yung 3 cardinal principles. 3 cardinal principle, which is leadership, friendship, and service. And then, sumunod lang tayo sa batas ng kapatiran. Yun naman. Galing. Tama yan. Well, anyway, thank you po, brother. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutan, Caballero. Opo, ayan po. Maraming salamat po sa mga brads na sumuporta hanggang ngayon. Hindi ko na isa-isahin kasi marami sila. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Brad Ronnie and Brad Dom sa pag-invite po sa akin dito sa AKAP, Arangkada Kapatiran. Yes. At hindi itong huling pagkakataon, no? May Opo. Lalo na pag may mga bago kang design, ipakita mo rin. Opo. Basta lang po. I-chat nyo lang po ako kay Sis Jackie. Yes. Okay. Sis Jackie Aquino. Yes. Maraming salamat. Okay. Opo. Okay. Pero maraming salamat po sa inyo, sa mga kapatid. May number kang gusto sabihin, yung cellphone number para yung mga gusto ng direktang kumontak sa'yo? Pwede mong bangitin? Hindi na po kasi okay, sikat na rin naman ng Caballero eh. Anong number ka sa party list, Brad? Joke lang. Okay, salamat. Maraming salamat po. Ingat. Thank you po. Okay. Salamat. Okay. Yan po, pakinggan natin ang Brad na talagang maraming tinutulungan. Ang ganda ng sinabi niya, yung mga cancer patient, lalo yung mga bata, yung tinutulungan niya. Kaya nga sabi ko, yung sa kinikita niya. One time, payback. i-imbita tayo payback. we can cover it for them. Ang galing. Ang maganda doon,
yung kinikita niya, tinutulong niya din sa ating kapatiran, lalo na yung nagsasagawa ng mga services. Kaya na maganda yan. Ande sana nandito si Sir Kari para makapag-comment. No? Yes, oo. Anyway, alamin natin yung problema. Baka may biglang appointment. Alam mo, si Sir Kari, from time to time, matatas na taong tumatawag dyan. Right, oo. Hindi biro, hindi po, ito sabihin ko sa inyo mga kapatiran, hindi po ordinaryong tao si Sir Kari. Kaya't mga taong, kahit anong time na nagmi-meeting tayo yung time na nun, yung, ikaw, malis ka kagad kasi may appointment ka rin, di ba? May meeting ka. Sir Kari naman. I was there 2:30. Si Sir Kari naman, hindi nakalis kasi coding siya. Yeah. Pero during, nag-meeting actually, nauna na kami, 2:30. Then, after that, recap na lang. Yung pagdating ko, recap na lang. Recap na lang. Kasi late ako late lagi. Anyway, can we mention something? Sige lang. Ito yung mga viewers natin. Sige lang. No? I just like to mention si Jackie Aquino. She's watching right now, no? Then same thing with Brother Mel Tixon from San Pablo. Biro mo, lalayo, Then we have Ace Ortiz, Brother Ace Ortiz from Dumaguete City. Yeah, magandang hapon, Brother Ace. Joey Kimpo, Relado from Cotabato City, and si Sis AD Urbano. Siya yun, SRB Qatar Alumni Association President. Alam ko, dapat ang guest din natin, taga Qatar, di ba? Yes, oo. May nagkaroon ng konting problema. No? Then we have also from Teta Chapter, Roa City Capiz, si Brad Toto Picoy. Okay, no? Magandang hapon. Yes, si Sis Amiray. Nako, Sis Amiray, magpakita ka na. Yan ang talagang, yan ang dahilan kung bakit umusbong kagad ng napakatindi ang arangkada nung nag-uumpisa kami. Kasi nung una, 4 lang kami. Yeah. Brad Jojo Kiawit, ako, Amy Ray Sakura, at saka si Hansi Sanalay. Kaming 4. Alam mo, ang galing mag-advise niyan. Napakagaling niya ni Sis Amy Ray. Kaya't nga lang, busy siya sa kanyang work din sa abroad. Sumasayaw siya, no? Hindi, magaling yan. Tsaka dynamic ang personality. Tapos, nung dumating na rin si Sis Nibea, yan, nakatulong din ng malaki si Sis Nibea, lalong umunlad ang SRB. Pero ngayon na nasa atin na si Brad Dominic at si Sir Kari, naku, lalong uusbong na napakataas. With everybody's yung participation. Yes, yung mga subscriber natin, mga viewers. Don't forget yung mga viewers. Paki-subscribe, no? And press the notification bell. No? Importante yan. Tapos i-click niyo yung all para lahat ng mga essential notification malalaman niyo mga balita. Tama. At saka syempre, wag niyong kalimutan, next week mapapalaban kami sa English kasi isang American rapper. Na talagang Amerikano, hindi marunong mag-Tagalog. Kaya magbabaon ako ng dictionary. Dictionary. Oo, at saka yung basic grammar para parts of sentence. Before I forgot, no. Yesterday kasi February 21. Actually, yan yun 20th death anniversary ng aking ka-chapter. Ka-batch, no? Sino? And also CM number 1. Okay, oo. Si Brother Bing Marabot. No? So, we've been trying to do commemoration every year. Alam ko sa ginagawa yun sa isang simbahan sa Antipolo, yes, diba? Antipolo. Yun, Translation of Christ. Sa Antipolo. Sige. So ngayon, anong nangyari? Well, so far naman, maybe we could give a moment of silence. Sige. Okay. Yeah, sige. Sino si Bing Marabot? Magpaliwanag ka. Bing Marabot is actually siya yung number 1. No? Sa list of CM. Hindi kasi siya Alpha Delta rin. Ikaw Alpha Delta. San Sebastian.
anong pagkakilala mo sa kanya? Kung alam ko inabot mo rin siya. Si Bing is a very, actually, ano siya eh, ano ba tawag dito? Yung timid. Okay. Yung timid, parang mahiyain. Pero buuan loob. Buuan loob. May mga ganun no? Mahiyain, pero bigla ka na lang sasapakin. He can sacrifice himself for everybody. Ganun siya. Pero war freak ba siya? Hindi naman. Hindi kasi nung panahon natin, mga war freak yung mga brother, di ba? Kaya nga, siyempre, ginawa siyang leader, hindi ba siya, Ginawa siya leader because magaling ang leadership niya. Hindi dahil war freak, hindi. Magaling ang leadership niya. Okay. And well-organized yung mga movement niya. Kaya siya ginawang leader talaga. Actually, last night we had our, nagkaroon kami ng kasi, ang PI chapter sa UST, yun Apo, they're known for service si Big Marabot nag-UST rin no? Kabatch ko sa UST Architecture. May kwento ka kung bakit, anong dahilan, ba't nag-Apo kayo ni Big Marabot? Dahil parang inaano kayo, kwento mo na, may kwento ka rin very long history Sige. Very long history. Just to make lagi natutumba yung kasi yung gamit niya iPhone alam mo ng iPhone ayaw tumindig ng mag-isa may sariling mundo kasi ang iPhone kasi yan kinakausap ko ng ating gwapong before kasi engineer. Ang SRB kasi sa intermediate yun sa high school no, so that would be the stepping stone. Pag dating mo ng college, yun yung magiging backbone mo. Yan po. Kaya kami, committed kami. No? Because that's the agreement before. No? Anyway, yun nga. Nakasama namin for a long time. Si Bing. In good times and bad times. Magkakasama, solid kami. Mga kabatch. No? Pag-rumble, nakakasama mo rin. Hindi talagang part ng fraternity life. Pero very few Yung time namin, very few. Okay. No? Ako kasi noon, kapag yung mga sa amin sa Epsilon, di ba, may mga ESO na. Hindi, kwento ko lang, no? Yes. Kapag yung mga brad, talagang, kasi may gulo na nangyayari doon. Nagre-ready na sila, pupunta sila. Akong naiiwan. Binabantay ko yung mga bag na mga kasi hindi pwede. Yan ang trabaho ko noon. Pero kung pinakamatapang. Kasi lahat sila doon sama-sama Ako nag-iisa doon sa tambayan na sa UE, doon sa bench. Yung bench na yun, yung tambayan namin lahat sila, Apo, SRB, pupunta na sila doon kung saan man sila makipagrambulan. Ako naiiwan. Ngayon, kung ako naman umikot, ako nagbabantay, ako ang pukuyugin. Pero hindi pa naman sopa nangyari yan. Kasi pag tinanong, SRB, hindi nagbabantay lang ako dito Kami yan, kasama ko. Frontline naman kami before with Jerry Rubio. Okay. Mga ganon. No? Anyway, yun lang nga gusto ko i-mention. And also, yun nga, pinapa-mention yung SRB QAA sa Qatar. Si Sis AD. No? And then, I think next week ata, we're gonna interview si Brad Amorich. Siguro, wag mo natin this week kasi this coming Saturday kasi ang guest nga natin yung American rapper. Okay. Dapat yun exclusive yun sa kanya. Tsaka yung kalahati noon, komentaryo na natin, siyempre. Hindi naman pwede iubos sa mga guest. Siguro next week na siya. Yeah. Pero dito, very important person nagpapa-shoutout Si Sis Eunice. Anong sabi? Torio. Bakit? Papa-shoutout siya Bakit daw hindi siya... Oo nga, dapat nandito siya ngayon no? Kasama si Kuya. Then we have Gordon Maserate. Omega chapter from Nagcarlan, Laguna. Okay. Maganda yung Laguna, Nagcarlan. Yes. Yan. Si Brad Ricky Malabuyok. I think from Laguna also. Yung Brad na yan. Sige, yung mga nagpapa-shoutout, bangin mo na lahat para sa ganun habang anyway, wala na tayong bali guest, no? Yeah. Sige, pwede rin tayong gumawa ng komentaryo just in case na may mga time pa. Kahit na yung, kasi yung good manners naka-receive na yan kay Sir Kari. Okay, Kuya. Hindi natin yan, tatalakay yung mga bagay na ganyan. Sige, pwede rin tayong gumawa ng komentaryo just in case na may mga time pa. Kahit na yung, kasi yung good manners naka-receive na yan kay Sir Kari. Hindi natin yan, tatalakay yung mga bagay na ganyan. Sige, pwede rin tayong gumawa ng komentaryo just in case na may mga time pa. Kahit na yung good manners naka-receive na yan kay Sir Kari. Hindi natin yan, tatalakay yung mga bagay na ganyan.
Well, so far, yung mga bumalik sa atin ngayon dito, si CM17, si Jerry Rubio. Jerry Rubio and Brad Chris Cruz, they are both from the States. Okay. So, nagbalik bayan na sila. Balik Pinas na. Para pa lang si Brad Jojo Kiawit nasa Pilipinas na ngayon. No? Ito mga special mention na to. Ito yung mga Brad natin na nakakasama natin. Para may gusto magpa-shoutout, mga umaano pa, di ba? Yeah. Ito si Brad Hernani de los Reyes from Imus, Cavite. Okay. Ako nga pala, laging binabati ko dati na hindi ko na nababanggit ngayon. Si Brad Ramon Victorino ng Marikina. Yeah. Brad yan. I have a nephew kasi. At saka si ano nga pala, ang gagaling ng mga taga Marikina. Si ano din. Yan. Ano yung iba. Anyway, gagawa na ako ng listahan. Sige lang, naputol kita kanina. Yeah. I just like to greet my nephew. Sige lang. Michael Adrian Chua. Hi, Michael. The other day, Yun anak ng ate ko. Kaya nga. Hi, Michael. Anong regalo ng uncle? Ng mayamang uncle? No. And, Lira, no? Sige lang. Yeah. Well, yun mga kasama natin, like sila Kokoy Gaa. Okay. No? Yeah, magaling yan. Si Aki, Wahid. Yeah. Alam mo ang kwento kay Aki, Brad Aki? Oo. Nagra-radyo ako noon pa, siguro 20 years ago. Wala akong kilalang na Brad. Ang kilala ko si Brad Jojo, nasa Amerika naman. Right. Yung mga ka-Epsilon, ka-chapter ko sa UE Recto, syempre wala na kaming communication. Alam mo, merong isang Brad na dumadalaw sa akin sa radio program ko. Everyday yung radio program ko. Dumadalaw siya, may mga bit-bit siya, pero hindi naman binibigay sa akin kasi sa tinda niya yan eh. Yeah. Yan si Brad Aki. Dumadalaw yan. Bago siya pumunta sa kanyang, may shop siya eh. Dito, sa may Pasig. Hindi, doon pa. Dumadaan siya sa Show Boulevard, bumababa siya. Pupunta siya sa akin radio program. Kasi previously, sa kanya ako bumibili ng DVD. Yung time na nun, mga, uso na nun yung mga, kaya yan, dumadaan siya sa akin sa aking radio program. Kaya yan lang, kaya yung time na nun, natutuwa ako kasi dinadala ako ng isang Brad. Well, I forgot to mention last night kasi I was at Gateway Mall. No? And, yun may, meron kaming event sa Vikings Okay. No? Wow, naman Vikings ha. Pag sinabing Vikings, yan sarap dyan. After that, bumaba ako sa may Grace Park. Okay. No? And there, I saw si Brother Glenn Pantaleon. Okay. Si Brad June Cristobal. Si Brad, si founder. Sorry. Nag-inom pa pala kayo hindi ka tumawag, pwede pa naman ako noon eh. Hindi, kasi nung nakita kami 9 o'clock na gabi na yun. Pero nasa bahay na ako noon. Gateway kasi, they open until 10 o'clock lang. Yeah, okay. Tsaka nasa bahay na ako noon. Yeah, and it's a good place kasi may mga sayawan doon, may mga zumba-zumba. Kaya, alam ko, class yung lugar na yan eh. Alam mo naman ang Dominic, lahat ng pinupuntahan, class. Hindi. Simple guy lang ako. Okay. No? And, yun nga, sabi ko nga yun, dito naman tayo, very fair naman tayo sa lahat No? Then, we have si Brad Mark Alex from Valenzuela. Okay. Yung may-ari ng ng cockpit. Ng sabungan. Yes, Hi, sir. Hey, Brad. Yeah. I hope to meet you someday. May kasama from Vespa, si Brother Richard Roses Angeles of Alpha Delta. Kasama ko yan sa Vespa. Okay. I also have talk to yung mga friends ko sa Vespa Okay. For them to check from here from time to time to subscribe. Ako naman gusto kong batiin siyempre special mention si SP Special President Escudero. Magbago ng isip mo sana, payagan mo ng impeachment, yung maling paniniwala. Yan mga gusto kong batiin. Nga pala, what happened to Hindi, wag na tayo mag-komentaryo. Anyway, light moments lang. Yung light comments din. Sige. Kasi we're going to
Hindi, ako kasi gusto ko pag nag-komentaryo tayo, nandito si Sir Kari. Pero anyway, gusto kong sabihin, siyempre, bilang isang Pilipino na nagmamahal, patriotic na Pilipino, siyempre nasa puso niya yung nangyayari sa politika sa ating bayan. Anong pwede mong sabihin? Well, actually, sa akin kasi out ako sa politics. Ganun ba? Kaya pala pag politics, ayaw mo mag-komentaryo no? More on ako, friendship. Okay. Ako naman talagang gusto kong topic yan Kasi naging political kami. Actually, sa totoo lang, very few, nung time na ang dating presidente ng Pilipinas, kumuha siya ng 19 na, ako nasabihin pa kanya kasi parang hindi maganda yung background. Kumuha siya ng 19 na mga komentarista ng Pilipinas, Uding Bartolome, Totoy Talastas, Rod Navarro, yung talagang mga magagaling ng pangalan. Yung isa doon yung pang-19, sasabihin mo, sino yan? Ako yun. Hindi, nasama ako. For 3 years, sama-sama kami. Yung iba nawala, ayon niya siguro ng presidente ng kanilang serbisyo. Pero ako, hindi ako tinanggal. Sa 3 taon na, yun nga, gusto niyang kunin yung mga komentarista. Kaya, komentaryo, sanay na rin tayo sa mga bagay na yan. At yan ang gusto kong topic lagi. Pero ngayon ang gusto kong topic yung pag-ibig ni Brad Dominic. Kumusta yung love life mo? Alin? Private yun. Private. Sa dami. Ay, joke. Yung sa akin naman, friendship la. Lahat, everything is friendship. Okay, sige. Peace. Sayang, anyway, next week, next Saturday, I think muli natin makasama si Brother Kari will be here na. Sure. May dahilan kung bakit. At alam ko parang yung last time na sa meeting natin parang inuubos siya ng konti siguro nagpapagaling na din. I think. Sir, pagaling ka at inumin mo lang yung mga dapat na inumin para sa ganun. Kasi kailangan ka na sa arangkada para sa ganun may parating natin sa ating mga babayan. By the way, na yung portion niya yes. At saka nga pala si Ma'am Tenny. Si Ma'am Tenny ng Damayang Pilipino. Kasi nga yung guest natin last Saturday, yes. Kasi maraming chapter ngayon na inaalalayan siya. Yung sa kanyang motorcade, mga sumasama mga brad, lalo na ang alam ko ginagawa sa Batangas ngayon. Mga chapter ng Batangas, yung kamakailan daw sa Nueva Ecija, sabi ni Brad Arnie. Kaya maganda yung nangyayari, tinutulungan ng ating kapatiran. Yes. Ang Damayang Pilipino ni Ma'am Tenny Bautista. Sige, wala na tayong. Let me mention one thing pala. Yun presidente natin ng SRB Philippines, si Brother President Norman Lazarte is watching right now. Wow, talaga. Hello. Advance. And he's also a part of us, di ba? Yes, of course. Siya na ngayon ay isang part ng talagang incorporator, director ng AKAP. Kasi nga, nagkaroon ng ng AKAP Di ba? Lalong pinalakas, pinatibay, pinaganda. Yan po ang AKAP. By the way, he's also the president, concurrent president ng SRB. Alpha Delta Alumni Association. Yes, at saka SRB Philippines. SRB Philippines. Kaya nga umaangat na ngayon ang kapatiran. Malaking tulong. Malaking tulong ni Brad. Sige, wala na tayong gaanong oras at siyempre sabihin ko pa rin, ikaw na ang huling so far, yun sa akin naman kasi. Hindi, ikaw na ang huli. Ako na, siyempre sa ngalan ni Brad Jojo Kiawit, ito po si Ronnie Akal. Maraming salamat. Siyempre sa pangalan ni Sir Kari Lasso. Yes. Also si Jackie Aquino. Saka si Eunice. Okay, sige. Yes. Well, so far, nasabi ko na rin. Dominic Tan po. We'll see you next Saturday. Of course. Okay, maraming salamat. Thank you po. LFS. Banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan.
dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito kaunlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming dilo, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala. Sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan. Basta imbitado ka, matik na kahandayan. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan. Busilang ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang